Good evening mga minamahal na mga kapatid. Ang inyong lingkod, si Brother Peter Kayuhen ay nandito muli para sa isa na namang bahagi ng ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Welcome po kayo sa ating programa ngayong gabi. Aking binabati ang lahat ng isang magandang gabi. Binabati ko ang ating mga listeners dito sa palibot ng BMTS, dito sa Kabatang, yung nandyan sa Talisay, yung nandyan sa Lusakan at Anastasia, nandyan po sa Chaong, yung mga listeners natin dyan sa Candelaria, Sariaya, at dyan sa Santa Rosa, San Pablo, at sa Lucena. At ang ating mga listeners dyan sa Cavite, binabati ko kayong lahat ng magandang gabi. Happy listening po sa inyo sa ating programa ngayong gabi. At greetings din po sa ating mga viewers sa Facebook. Naka-live po tayo ngayon sa Facebook. Sana po ay ang ating mga kaibigan ay nakabukas sa kanilang mga Facebook at nanonood ngayon at nakikinig sa ating Bible study. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, ay tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, kayo po ay aming pinupuri, dinadakila at pinapasalamatan. Sapagkat kayo po ang pinagmumulan ng aming buhay, kayo po ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting kaloob. At lahat ng mga pagpapala na aming tinatamasa ay nanggagaling sa inyo. Maraming salamat. At sa pagkakataong ito na kami ay mag-aaral, buksan niyo po ang pag-iisip ng lahat na aming mga listeners at mga viewers, na sa ganon ay lubos nilang maintindihan ang aming tatalakayin na paksa ngayong gabi na nagmumula sa inyong mga salita. Pagpatawad nyo ang aming mga kasalanan at hipuin ang puso ng bawat isa sa amin, na mahikayat nawa kami na magiging tapat na tagasunod ninyo bilang inyong mga anak. Ito ang aking dalangin, at nawa po ay protektahan mo ang bawat isa sa amin at aming mundo, lahat ng membro ng inyong iglesia, lahat ng mga sumasampalataya, at lahat ng mga mamamayan sa bawat bansa na apektado ngayon sa COVID-19 na sakit. Sana ingatan niyo po at pagalingin niyo yung mga natamaan ng infection. Wala sanang mamamatay, at saka yung mga iba na hindi nahawa, protektahan ninyo na hindi mahawa. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, tayo po ay magpapatuloy mga kapatid sa ating pagtalakay ng ating paksa. Sa gabing ito ay ating itutuloy ang ating pag-aaral tungkol sa mga pribilehyo ng mga anak ng Diyos. Ating napag-alaman na kung paano na ang mga anak ng Diyos ay may mga karapatan na natatamasa at may mga katungkulan na kanilang ginagampanan. Gayon din naman na sila ay may mga pribilehyo na ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Ang unang pribilehyo ng mga anak ng Diyos na ating tinalakay sa nakalipas ay ang pribilehyo na panahanan ng banal na Espiritu. Napag-alaman natin na ang pribilehyo na panahanan tayo ng Espiritu ng Diyos ay napaka-importante sa buhay natin na mga Kristiyano, sapagkat maraming benepisyo ang naidudulot ng banal na Espiritu sa ating buhay. Kaugnay nito ay tinalakay natin ang 10 gawain ng Espiritu Santo sa buhay ng Kristiyano. Tinalakay din natin ang katunayan na ang banal na Espiritu ay isang persona ng kadiyosan. Tinalakay din natin ang kasalanan laban sa banal na Espiritu na hindi mapapatawad. Tinalakay din natin
At sinagot yung tanong kung ang mga Kristiyano ba ay pwedeng magkasala laban sa Espiritu o hindi. Tatalakay din natin, 5, ang tungkol sa sinasadyang kasalanan na walang kapatawaran. Yan po yung kagabi. Ngayong gabi ay tatalakayin natin ang 2 pribilehyo ng isang anak ng Diyos. Ito ay ang pribilehyo ng panalangin. Ano ba ang panalangin, mga kapatid? O what is prayer? Hayaan ninyo na ibahagi ko sa inyo ang iba't ibang magandang pakahulugan ng panalangin o prayer. Sa isang aklat na ang tawag ay Steps to Christ, page 93, ay ganito ang ating mababasa. Prayer is the opening of the heart to God as to a friend. Not that it is necessary in order to make known to God what we are, but in order to enable us to receive Him. Prayer does not bring God down to us, but it brings us up to Him. Yan po, Steps to Christ, page 93. Teka, i-close muna natin. Merong dito. Tatawag. Nag-iingay. Close ko muna lahat yan para hindi tayo madisturbo, ano? Ayan. Okay, Tagalogin po natin. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos tulad ng sa isang kaibigan. Hindi sa dahil kinakailangan na ipakilala sa Diyos kung ano tayo, ngunit upang tayo ay makatanggap sa Kanya. Ang panalangin ay hindi ibinababa sa atin ang Diyos, ngunit dinala tayo paitaas sa Kanya. Yan. Napakaganda po ang pakahulugan na ito ng panalangin. Una po ay sabi na ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos tulad ng sa isang kaibigan. Ibig sabihin na kung tayo daw po pala ay manalangin, ay bubuksan natin ang ating puso at ihahayag natin sa Diyos kung ano ang nasa ating puso. Ikalawa, hindi ibinababa ng panalangin ang Diyos sa atin, kundi itinataas tayo sa Diyos. So, ang ganda po mga kapatid, no? Pagbubukas ng ating puso sa Diyos tulad ng pag-open ba, yung nag-o-open ang isang tao sa kanyang kaibigan, na yung mga nasa laman ng kanyang puso na hindi niya nasasabi sa ibang mga tao, ay nabubuksan niya o nasasabi niya sa isang matalik na kaibigan. So, ganon din daw po ang prayer. Bubuksan natin ang ating puso sa Diyos, at yung hindi natin na i-share sa ibang tao ay maibabahagi natin sa Panginoon. Okay. Pangalawa, dito naman tayo sa isang aklat din na ang pamagat ay Messages to Young People, page 249. Prayer is the breath of the soul. It is the secret of a spiritual power. No other means of grace can be substituted and the health of the soul be preserved. Prayer brings the heart into immediate contact with the wellspring of life and strengthens the sinew and muscle of the religious experience. Neglect the exercise of prayer and you lose your hold on God. Tagalogin po natin. Ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Ito ang lihim ng kapangyarihang espiritual. Walang ibang paraan ng biyaya ang maaring maipalit at ang kalusugan ng kaluluwa ay mapangalagaan. Ang panalangin ay magdadala sa puso sa agarang pakikipag-ugnay sa pinagmulan ng buhay at pinapalakas ang mga kalamnan ng karanasan sa relihiyon. Kaligtaan ang pagsasagawa ng panalangin at mawawala ang kapit mo sa iyong Diyos. Maganda rin po ang sinabi dito tungkol sa panalangin, mga kapatid.
Una, sinasabi na ang panalangin ay ang hininga ng kaluluwa. Ibig sabihin na napakahalaga ang panalangin sa buhay natin na mga Kristiyano. Tulad ng hininga na dito nakasalalay ang ating physical na buhay. Sa ibang salita, nakasalalay sa panalangin ang ating spiritual na lakas. Kung palagi tayong nananalangin, ay magiging malakas tayo. Ngunit kung hindi na tayo nananalangin, ay manghihina tayo at sa kalaunan ay mawawala ang kapit natin sa Diyos. Ganyan kamahalaga ang panalangin po, mga kapatid. Ayan. Ang ikatlo naman na pakahulugan ng prayer ay mababasa natin sa isang aklat din na Selected Messages Book 1, page 88. Sabi rito, prayer is the life of the soul. The prayer of faith is the weapon by which we may successfully resist every assault of the enemy. Tagalogin din natin, ang panalangin ay ang buhay ng kaluluwa. Ang panalangin ng pananampalataya ay ang sandata kung saan maaari nating matagumpay na pigilan o labanan ang bawat pag-atake ng kaaway. Dito na ang panalangin ay ang buhay ng kaluluwa. So liban dito ay sinabi pa na ang panalangin ay isang sandata na maaring gamitin natin upang matagumpay na malabanan ang bawat pag-atake ng kaaway. Kayo ba ay inaatake ng kaaway ng maraming tukso at mga pagsubok? Labanan po ninyo siya sa pamamagitan ng panalangin. Ngayon at alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng panalangin at kung gaano ito kamahalaga sa atin bilang mga anak ng Diyos. Kaya't purihin po ng Diyos dahil binigyan niya tayo ng pribilehyo ng panalangin. Binigyan niya tayo ng pahintulot na ating buksan ang ating puso ang nasa sa loob natin o sa loobin natin. Kung ihahayag natin sa Diyos ang nilalaman ng ating puso sa pamamagitan ng panalangin, tulad ng sa isang kaibigan, ang tanong, handa naman kaya ang Diyos na makinig sa atin? Iyan ang tanong. Dahil yun nga, maghahayag tayo ng ating saloobin sa Panginoon. Tulad ng paghahayag natin sa isang matalik na kaibigan. Handa kaya ang Panginoon din na makinig sa ating kung ano yung nilalaman na ang ating puso na ating ihahayag sa Kanya. Basahin po natin ang sabi ni Haring David sa Psalm 65 verse 1 and 2. Ang kapurihan ay naghihintay sa iyo, O Diyos, sa Sion, at sa iyo'y maisasagawa ang panata. O ikaw na dumidinig ng dalangin, sa iyo'y paroroon ang lahat ng laman. So ano po ang sabi? Handa ba ang Panginoon na makinig kung tayo po ay bubuksan natin ang nilalaman ng ating puso sa Kanya? Opo, mga kapatid, yan ang sinasabi dito. Sabi ni David, ikaw na dumidinig ng dalangin. Ayan. So ang Diyos daw po ay dumidinig ng dalangin. Bakit po sinasabi ni Haring David na ang Diyos ay dumidinig ng panalangin? Sapagkat mayroon siyang pinanghahawakan na katibayan, batayan sa kanyang personal na karanasan. Hindi po magsasabi si Haring David na ang Diyos ay dumidinig ng dalangin kung wala siyang hawak na ebidensya, kung wala siyang karanasan tungkol dito. Yan. Pero dahil meron siyang mabuting karanasan dito, kaya malakas ang kanyang loob na sasabihin na ang Diyos ay dumidinig ng dalangin. So,
Basahin po natin ang kanyang personal na patutuo tungkol dito. Kung meron baga talaga siyang karanasan o wala. Sa Psalms 34 verse 4 ay ganito ang ating mababasa. Ang aking dalangi dininig ng Diyos. Inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Yeah, maganda, no? Yung sabi na sa karanasan po ni David, sabi niya, ang aking dalangi dininig ng Diyos. Tapos inalis niya sa akin ang lahat kong takot. Maalala ko nung binabasa ko yung kasaysayan ni David, siya ay hinahanting lagi ng hari ng Israel. Tumatakbo palipat-lipat ng lugar na kanyang titirahan sapagkat hinahanting ni Saul. Pinapadala ang kanyang mga sundalo upang hulihin siya. Kaya tumatakbo. Siyempre, pag ikaw ay ganun na hinahabol lagi, siyempre, makakaranas ka talaga ng takot. Pero dahil siya ay nananalangin, dininig ng Diyos ang kanyang panalangin at inalis ng Diyos ang kanyang takot. Kaya kahit siya ay hinahanting ng hari, hindi pa rin siya natatakot. Panatag ang kanyang loob. Yan po ang bunga ng pagdinig ng Diyos sa kanyang panalangin. Sa Psalms chapter 40 verse 1 ay ganito rin ang kanyang sinabi. Aking hinintay na may pagtitiis ang Panginoon at siya kumiling sa akin at dininig ang aking daing. Yan. So, another na patutuo na talagang meron na naman siyang naranasan na dininig ng Diyos ang kanyang daing, kaya sinasabi niya, gumawa siya ng awit tungkol dito. Sa Psalms 31 verse 22 to 21 and 22, ganito rin ang ating mababasa. Purihin ang Panginoon sapagkat ipinakikilala niya sa akin ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob sa isang matibay na bayan. Tungkol sa akin, sinabi ko sa aking pagmamadali, nahiwalay ako sa harap ng iyong mga mata. Gayon may dininig mo ang tinig ng aking mga pamanhik nang ako'y dumaing sa iyo. Ayan. Another testimony. So, maraming beses talaga na naranasan ni David na ang kanyang panalangin sa Panginoon ay dininig at sinagot pa ng Panginoon. Sa Psalm 69 verse 19 and 20 ay ganito rin ang ating mababasa. Ngunit katotohanang dininig ako ng Diyos. Kanyang pinakinggan ang tinig ng aking dalangin. Purihin ng Diyos na hindi iwinaksi ang aking dalangin ni ang kanyang kagandahang loob sa akin. Napakasarap, napakagandang karanasan ang sinasalaysay nito ni Haring David. Kayo po ba ay nakakaranas ng ganyan din na ang inyong mga panalangin ay dininig ng Panginoon? Maganda po. Sa akin po mga kapatid ay masasabi ko na ang Diyos ay Diyos na dumidinig talaga ng panalangin. Dahil naranasan ko rin po na yung aking panalangin ay dininig ng Diyos. Although meron din akong panalangin na hanggang ngayon hindi pa alam kung napakinggan ng Panginoon, pero hindi pa niya ipinagkakaloob yung aking kahilingan. Pero meron na akong mga kahilingan sa Kanya na ipinagkaloob. Pero normal lang yun mga kapatid, dahil ang pagka yung kahilingan natin ay hindi na ipagkaloob ng Panginoon, hindi ibig sabihin na hindi niya narinig. Nagkataon lang na yung maaring yung ating hinihiling ay hindi niya kagustuhan na ipagkaloob. Yan. Kasi sabi nga, ang may tatlo na sagot sa panalangin. Pwedeng oo at ipagkaloob yung hinihiling. Pwede namang hindi. At sabihin niya, hindi ko ipagkakaloob dahil hindi tama o hindi mabuti para sa iyo yung hinihiling mo. At pwede namang maghintay ka lang muna.
Hindi pa ngayon. Yung hinihiling mo, ipagkakaloob ko pero hindi ngayon. Sa susunod na dahil hindi mo pa kailangan sa ngayon. Pagkakailangan mo, ipagkakaloob ko. So yun po mga kapatid. Tatlong kasagutan sa panalangin. Pwedeng yes, pwedeng no, pwedeng wait. Okay. So si David, naranasan po niya ito na yung dalangin niya ay maraming mga bagay na ipinagkaloob. Meron ding mga dalangin niya na pinahintay siya. Kaya alam nyo ba na si David, although siya yung anointed na King of Israel, pero hindi agad-agad na siya ay nailuklok bilang hari. Naghintay pa siya ng more or less 20 years na paghihintay bago siya nailuklok bilang hari mula nang siya ay na-anoint bilang hari sa pamamagitan ni Prophet Samuel. Okay. So sabi ni David na ang Diyos ay dumidinig ng dalangin dahil napatunayan niya ito sa kanyang sariling karanasan. Maraming beses na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, kaya't malakas ang loob niya na magsabi na ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. Ngunit baka may nagsasabi na kaya naman dininig ng Diyos ang panalangin ni David ay dahil siya ay hari at mataas ang kanyang katayuan sa lipunan. Ano sa tingin niyo mga kapatid? Ganon kaya? Kaya dininig ng Panginoon ang panalangin ni David ay dahil sa mataas ang kanyang katayuan sa lipunan? Kasi sabi din ng iba, paano nga kaya kung ang nananalangin ay isang taong dukha na mababa lamang ang kanyang katayuan sa lipunan? Papakinggan din kaya ng Panginoon ang kanyang dalangin o itatakwil niya? Okay, basahin po natin ang Psalms 34 verse 5 and 6. Nagalak ang aping umasa sa kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa niya. Ano daw po yung nagalak? Sa Diyos, nagalak ang aping umasa, yung taong naaapi. At dahil naaapi, siya ay umaasa sa tulong ng Panginoon. Siya daw ay nagalak sapagkat di nabigo ang kanyang pag-asa. Ayan. Verse 6, tumawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Ayan. Maganda. Kahit pala itong mga taong nawawalan ng pag-asa, itong mga taong aping-api, pag sila po ay nananalangin, ay dinidinig din ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi lang pala itong mga mayayaman o mataas ang katayuan sa lipunan ang pinapakinggan ng Panginoon. Pati ang mga dukha, mga mabababang loob. Ibig sabihin na hindi lamang ang mga mayayaman at kilalang tao sa lipunan ang dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin, kundi pati panalangin ng mga taong api sa lipunan at mga taong walang pag-asa ay dinidinig ng Diyos ang kanilang panalangin. Tandaan po natin yan. Encouragement para sa atin yan mga kapatid. Lalo na yung mga katulad ko na mababa ang katayuan sa lipunan. Okay? Hindi naman tayo mayaman. So, dinidinig pa rin po ng Panginoon ang ating dalangin. Kaya yun po, umasa rin tayo. Ang totoo mga kapatid, ang Diyos ay malapit ang puso at nagmamalasakit sa mga taong at siya ay nangako niyang diringgin ang kanilang mga pagdaing. Kaya't siya ay nagbigay ng babala sa mga taong may kaya sa buhay na huwag nilang apihin ang mga mahihirap nilang mga kapatid. Saan po nasusulat yan mga kapatid? Basahin po natin sa Exodus 22 verse 22 to 27. Huwag mong papagdadalamhatiin ang sinumang babaeng bao o ulila. Ayan. Kung iyong dadalamhatiin sila sa anumang paraan at sila'y dumaing sa akin, ay walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing. Yan po ang assurance ng Panginoon. Sa mga naaapi, kaya kung meron mga kapatid dyan na kayo inaapi ng inyong kapwa,
Dumaing kayo sa Panginoon dahil nandito ang kanyang pangako na sino mang inaapi, pag siya ay dumaing sa Panginoon, walang pagsala na aking didinggin ang kanilang daing, sabi ng Panginoon. Verse 24 and 25. At ang aking pag-iinit ay mag-aalab at aking papatayin kayo ng tabak. Ayan, galit pala siya sa mga mang-aapi ng kanilang kapwa, mga kapatid. Kung magpautang ka ng salapi sa kanino man sa aking bayan na kasama mo na dukha, huwag kang magpapakamanunubo sa kanya, ni hihingan mo man siya ng tubo. Yung mga may kaya dyan, pag kayo po ay magpahiram sa mga dukha, huwag daw po kayong magpatubo. Huwag kayong hihingi ng tubo ng inyong pera. Kung iyong tanggapin sa anuman ang damit ng iyong kapwa na pinakasangla, ay iyong isasauli sa kanya bago lumubog ang araw. Ayan. Halimbawa, ay walang-wala siya, pagkatapos damit na lang niya ang gagawin niyang sangla. Kukunin mo. Sabi doon ay huwag isauli mo daw bago lumubog ang araw, dahil paggabi wala na siyang isusuot. Kaya malalamigan siya. At kung magkaganon ay hindi papayag ang Panginoon na ganon. Sabi niya sa verse 27, sapagkat iyan ang kaniya lamang pangbihis, siyang kaniyang pangdamit sa kaniyang balat, ano ngang kaniyang ipangtutulog, at mangyayari na pagka siya'y dumaing sa akin, ay aking didinggin, sapagkat ako'y mapagbiyaya. Yan po mga kapatid, no? Napakagandang pangako ng Panginoon sa mga naaapi na mga mahihirap. Diringgin daw po ng Panginoon yan, at saka sasawayin niya ang mga kapatiran niya, mga anak niya, na inaapi ang kanilang mga dukha na mga kapatid. Kung ang Diyos ay dumidinig ng panalangin, ito na naman ang tanong. Ibig bang sabihin na talagang dinidinig talaga niya lahat ng panalangin na walang tinatawag na exception to the rule? O meron ding panalangin? Yan po ang sunod na talakayin natin. Ulitin ko, kung ang Diyos ay dumidinig ng panalangin, ibig bang sabihin na talagang dinidinig talaga, as in, na dinidinig talaga niya lahat ng panalangin na walang exception? Basahin po natin ang Psalm 66 verse 18. Kung pinakundanganan mo ang kasamaan sa iyong puso, kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Panginoon. Ayon pala. Pasensya, medyo namamali tayo sa pagbasa. Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, hindi ako didinggin ng Diyos. Ito na naman ang isa, Proverbs 28 verse 9. Siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Ayan po mga kapatid. So ano po ang lesson na makukuha natin dito? Malinaw na hindi pala anak ng Diyos ay kinaluluguran at pinapakinggan ng Diyos. May mga panahon na ang panalangin ng tao ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos, kaya't hindi niya ito dinidinig. Ito ay kung ang isang Kristiyano ay pinakukundangan ang kasamaan sa kanyang puso. Ibig sabihin, hinahayaan niya, pinagbibigyan niya ang kasalanan sa kanyang puso. Ayan. At inilalayo ang kanyang pakinig ng kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin ng inilalayo ang kanyang pakinig sa kautusan ng Diyos, hindi niya iginagalang o sinusunod yung kautusan.
hindi nakikinig sa sinasabi ng kautusan upang sumunod, kundi siya ay lumalabag. Yan po. Kaya pag isang bata ay sabi hindi nakikinig sa magulang, ibig sabihin hindi sumusunod sa payo ng magulang. Sabi ng magulang, huwag mong gawin ito, ginagawa naman niya. Yan ang ibig sabihin ng hindi nakikinig. So yun po ang ibig sabihin dito na inilalayo ang kanyang pakinig ng kautusan ng Diyos. Lumalabag siya sa kautusan. Kung ganon, ang kanyang panalangin ay magiging karumal-dumal sa harapan ng Diyos, kaya't hindi niya ito diringgin. No? Hindi papakinggan ng Panginoon yung dalangin ng isang tao na pinakukundangan ang kasamaan sa kanyang puso at inilalayo ang kanyang pakinig sa kautusan ng Diyos. Yan po ang nabasa natin dito, mga kapatid. Mayroon ba tayong pwedeng ituro na halimbawa sa Bible na hindi pinakinggan ng Diyos ang kanyang panalangin? Yan na naman ang sunod natin na talakayin. Meron ba tayong maituturo sa Biblia? Kasi kanina si David, binasa natin na isa yon sa halimbawa na talagang dininig ng Panginoon ang kanyang dalangin. Marami tayong maituturo ng mga tao sa Biblia na dininig ang kanilang panalangin. Kagaya ng nanay ni Samuel, si Hannah. Siya ay walang anak, humingi ng anak, pinagkalooban ng Panginoon. Dininig ang panalangin niya. Si Abraham, ganon din, dininig din ang panalangin niya. Si Jacob, dininig din ang panalangin niya. Maraming tao ang pwede natin na maibigay bilang halimbawa ng mga tao na talagang dininig ng Panginoon ang kanilang mga dalangin. Okay. Kaya ngayon, pinag-aralan natin na mayroong mga panalangin na hindi dinirinig ng Panginoon dahil ito karumal-dumal sa kanyang harapan. Kaya ang tanong, meron bang maituturo natin sa Biblia na hindi nga dininig ng Panginoon? Ang sagot po, mga kapatid, meron. Basahin po natin ang Luke chapter 18 verse 10 to 14. May dalawang lalaking pumasok sa templo upang manalangin. Ang isa ay parisyo at ang isa ay maniningil ng buwis. Tumayo ang parisyo at nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba na mga magnanakaw. Maganda din. Mandaraya, mga ngalonya o kaya katulad ng maniningil ng buwis na ito. 2 beses akong nag-aayono sa isang linggo at nagbibigay rin ako ng 10% bahagi mula sa lahat ng aking kinikita. Samantala, ang maniningil ng buwis naman nakatayo sa malayo at di man lamang makatingin sa langit. Dinadagukan niya ang kanyang dibdib at sinabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin sa isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito, ibig sabihin yung maniningil ng buwis, ay umuwi na pinawalang sala sa harapan ng Diyos. At hindi ang parisyo, sapagkat ang sinumang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. So, yan po, mga kapatid, ang sinasabi. Dito sa dalawang pumunta na nagsimba, may isa na dininig ng Panginoon dalangin niya, may isa na hindi naman dininig. Sino ang dininig? Yung maniningil ng buwis. Sino yung hindi dininig ang panalangin niya? Yung parisyo. Yan, hindi dininig. Paano natin alam na dininig yung panalangin nung maniningil ng buwis at hindi naman dininig yung panalangin nitong mapagmataas na parisyo? Sapagkat sabi ni Kristo na siya, itong maniningil ng buwis, ay umuwi na pinawalang sala. Di humihingi siya ng awa, pinawalang sala, ibig sabihin pinatawad siya. Kaya umuwi siya na masaya, mapayapa dahil pinatawad siya. Samantalang yung parisyo naman ay umuwi na hindi pinawalang sala. Hindi pinatawad. Yun. So, ang tanong na malaki dito,
Bakit ang panalangin ng parisyo ay hindi dininig ng Diyos at hindi siya pinawalang sala? Okay. Madali lang yung sagutin, mga kapatid, kung pinag-aralan nyo yung kasaysayan. Okay? Ito ay sapagkat pinakundangan niya ang kasamaan sa kanyang puso at inilayo niya ang kanyang pakinig sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, yung binasa natin kanina sa Psalm 66 at saka yung sa Proverbs 28, natupad sa kanya. Kaya yung kanyang dalangin, naging karumal-dumal sa harapan ng Diyos, kaya't ang Diyos hindi naman niya pinakinggan. Yan po ang totoo. May patunay ba na ganito ang gawa ng mga parisyo? Talaga, at ito ang naging dahilan na hindi dininig ng Panginoon ng kanyang panalangin. Basahin po natin ang Matthew 23:27-28 para maintindihan natin. Sabi dito ni Jesus sa mga parisyo, "Sa aba ninyo, mga guro ng kautusan at mga parisyo, mga mapagpaimbabaw, ito ay sapagkat kayo ay katulad ng mga pinaputing nitso. Ito ay maganda sa labas, ngunit sa loob ay puno ng buto ng mga patay at lahat ng karumal-dumal." Karumihan. Gayon din nga kayo, na sa panlabas ay matuwid kayo sa harap ng mga tao, ngunit sa loob ay puno kayo ng pagpapaimbabaw at hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos. Ayun, nakita niyo na. Etong mga parisyo, nagmamalinis sila sa harapan ng mga tao. Ngunit sa loob ng puso, sila'y mapag-imbabaw at hindi na kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ang ibig sabihin nun, hindi sila sumusunod talaga sa kautusan ng Diyos. Although panglabas na anyo, pinapalabas nila sa mga tao na sila'y masunurin. Subalit sila po ay hindi pala masunurin, kundi sila ay lumalabag. Kaya malinaw po na maintindihan natin batay sa sinabi ni Kristo na ang mga parisyo ay nagkukunwaring mga malinis at sumusunod sa kautusan, subalit pinakundangan nila ang kasamaan sa kanilang puso at inilayo nila ang kanilang pakinig sa kautusan ng Diyos. Pero hindi ba't sila ay nagtuturo naman na dapat sundin ang kautusan? Tama po. Subalit hindi nila ginagawa ang kanilang itinuturo. Nagtuturo sila na dapat sumunod sa kautusan, pero hindi naman sila sumusunod. Basahin po natin ang verse 1-4 ng the same chapter. Pagkatapos, si Jesus ay nagsalita sa napakaraming tao at sa kanyang mga alagad. Kanyang sinabi, ang mga guro ng kautusan at ang mga parisyo ay umupo sa upuan ni Moses. Lahat nga ng kanilang sabihin sa inyo upang sundin ay inyong sundin at gawin. Ngunit huwag ninyong gawin ang kanilang mga ginagawa sapagkat sila ay nagsasalita ngunit hindi gumagawa. Nakita nyo na? Ito sila ay nangangaral nila sila na dapat sumunod sa kautusan, pero sila mismo hindi ginagawa yung kanilang iniaaral. Yan. Ito ay sapagkat sila ay nagtatali ng mga mabibigat na pasanin na mahirap dalhin at inilalagay sa mga balikat ng mga tao. Ngunit ayaw man lamang nila itong maigalaw ng kanilang mga daliri. So, totoo na ang mga eskriba at mga parisyo ay nagtuturo ng pagsunod sa kautusan. Subalit sila mismo ay hindi sumusunod sa kautusan, kundi lumalabag. Kaya lang, ang kanilang paglabag ay patago naman. Patago ang kanilang paglabag, kaya't malinis sila sa harapan ng mga tao. Ito ang dahilan kung bakit sabi ni Jesus na lahat nga ng kanilang sabihin sa inyo upang sundin ay inyong sundin at gawin. Ngunit huwag ninyong gawin ang kanilang mga ginagawa sapagkat sila ay nagsasalita ngunit hindi gumagawa. Iyan ang dahilan kung bakit sabi ni Jesus sa kanyang talinghaga na yung naniningil ng buwis
ay umuwi na napawalang sala, subalit ang Parisyo ay umuwi na hindi napatawad dahil hindi siya sumunod sa kautusan ng Diyos. Ngayon, kung ang panalangin ng mga matitigas ang ulo na ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos ay karumal-dumal sa harapan ng Diyos, kaya't hindi niya dinidinig, paano ang kanilang mga pagsamba sa Kanya? Tinatanong ko ito sapagkat ang mga Parisyo ay aktibo sa mga pagsamba sa simbahan. Although sila ay secretly, sila po ay palihim na lumalabag at sa panglabas ng anyo, pinapakita nila na sila ay sumusunod at malinis, pero sila ay aktibo sa pagsimba. Kung hindi dinidinig ang kanilang panalangin, kumusta naman ang kanilang pagsamba? Paano ba ang paningin ni Kristo sa kanilang pagsamba o ng Diyos? Basahin natin ang Matthew 15 verse 3 to 9. Sumagot siya sa kanila, bakit nilalabag din ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong kaugalian? Ang kausap niya dito, parehas din yung mga iskriba at mga Parisyo. Ang sabi niya, bakit nilalabag ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong kaugalian? O nakita niyo, pinapatunayan ni Kristo na sila talaga lumalabag sa utos ng Diyos. Ang masigit nilang sinusunod ay yung mga kaugalian, yung mga salit-saling sabi ng mga matatanda. Ito ay sapagkat iniutos ng Diyos, o nagbigay si Kristo ng sampol. Ito ay sapagkat iniutos ng Diyos na sinasabi, igalang mo ang iyong ama at ina. Ang sino mang manungayaw sa kanyang ama o sa kanyang ina ay dapat mamatay. Ngunit sinasabi ninyo, ang sino mang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, ang anumang dapat ko sanang ibigay na kapakinabangan sa iyo ay naging kaloob ko sa Diyos. At sa pamamagitan nito ay wala na siyang pananagutan sa kanyang ama o sa kanyang ina. O, ano yung turo ng mga iskriba at mga Parisyo? Tinuturuan yung mga tao na lumabag sa kautusan ng Diyos. Sa panong paraan? O, halimbawa, ito yung sabi na igalang mo ang iyong ama at ina. Ibig sabihin, pag iginagalang mo at ama at ina, sumusunod sa kautusan nila, at sa panahon na sila po ay matatanda na, kung papaano na sila ay inalagaan ka nung ikaw o bata, ngayong sila naman, ikaw ay malaki na, sila naman ay mahina at matatanda na, ikaw naman ngayon ang susuporta sa kanilang pangangailangan bilang anak. Pero, sabi nitong mga Parisyo at saka mga iskriba, kung kayo ay mayroong pera, halimbawa may halaga 1,000 na nakalaan para sa sa ama ninyo o ina ninyo na nangangailangan, dapat yung ibigay yan. Pag hindi nyo ibigay, magkakasala kayo. Pero kung yung bagay na ito ay sinasabi nyo na ito'y para sa Panginoon, ay exempted na kayo. Pwede nang hindi nyo ibigay sa magulang ninyo, pwedeng ibigay nyo na sa Panginoon. Yan. Yan ang sabi ni Kristo, na sa ganitong paraan ay winawalang kabuluhan ninyo ang utos ng Diyos dahil sa inyong kaugalian. O ibig sabihin, yung sinabi nila na yon na kapag para sa church, ibigay mo sa church yung budget para sa magulang mo, exempted ka na doon na hindi mo na ibigay sa magulang mo. Yan pala ay utos ng tao yon, hindi sa Diyos. Kaugalian lang yon. Pero yan ay itinuturing ng langit na isang tawag dito, pagwawalang kabuluhan sa utos ng Diyos at pagsunod sa kaugalian ng tao. Tuloy natin, verse 7 to 9. Kayong mapagpaimbabaw, tama ang pahayag ni Isaiah sa inyo na sinabi, lumalapit sa akin ang mga taong ito sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, at iginagalang nila ako sa pamamagitan ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Yung kanilang mga puso ay malayo sa akin, sabi ng Panginoon. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Ang aral na kanilang itinuturo ay mga kautusan ng
tao. So, nakita niyo po mga kapatid, malinaw ang sinasabi po ni Kristo na yung mga tao, kahit mga Kristiyano na, mga anak na niya, na naglilingkod sa Kanya, kung sila po ay hayaan nilang manahan ang kasamaan sa kanilang puso, at sila ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, na alam naman nila na mali yun, pero dahil lang sa kaugalian ng mga tao, mas higit nilang sinusunod ang tao kaysa sa Diyos, linalabag nila at winawala nila ng kabuluhan ng kautusan ng Diyos. Ang panalangin ng mga ganitong tao ay hindi diringgin ng Panginoon, sapagkat sa kanyang harapan karumal-dumal ang kanilang panalangin. At yung pagsamba nila ay walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Yan po ang malinaw na sinasabi dito. Kaya manamahal na mga kapatid, mga kapatid ko dito sa Seventh-day Adventist Reform Movement, ito ay aral para sa atin. Kaya nawa ay magsilbing babala ang karanasan ng mga parisyo sa atin. Kasama na ako dyan mga kapatid. Mag-ingat po tayo na huwag tayong matulad sa mga parisyo na nagtuturo ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Subalit, nagpapakundangan pala ng kasamaan sa kanilang puso. Ibig sabihin, nag-iiwan o nagtatago ng kasalanan sa kanilang puso. Ayan. At palihim na lumalabag sa mga utos ng Diyos. Dahil kung mangyari na gumagawa tayo ng tulad ng kanilang ginagawa, sigurado na kahit tila masaya tayong nagpupuri at nanalangin sa simbahan, ay sasabihin din ng Diyos sa atin ang ganito: ang taong ito ay umuwi na hindi napawalang sala o hindi napatawad. Gusto niyo ba na mangyari yun sa inyo mga kapatid? Na tila tayong masaya na nagsisimba, pero umuwi tayo na ang nasa isip ng Panginoon sa atin ay hindi tayo pinawalang sala, hindi tayo pinatawad kahit na tayo nananalangin. Dumating tayo sa simbahan, nanalangin tayo, baka tayo pa ang nagturo ng salita ng Panginoon, tayo ay umawit, nagpuri sa Panginoon, pero kung meron pala tayong tinatago ng mga kasalanan, uuwi tayo ngayon na hindi napatawad. Kapag anong tawag doon? Pinapakundangan. Kayo mas nakakaintindi dyan sa salita, malalim na Tagalog yun para sa atin nagpakundangan ng kasalanan sa puso. Okay. Sa lahat, pero itong lesson mga kapatid na ito, hindi lang para sa amin na mga kaanib ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Sa lahat ng mga kapatiran at mga kaibigan namin na nasa ibang mga relihiyon, na nakikinig kayo ngayon sa ating pag-aaral, nawa ay magsilbing babala din ito sa inyong ang karanasan ng mga parisyo na ating pinag-aralan. Mag-isip-isip din kayo, hindi lang kami ang mag-isip-isip, mag-isip-isip din kayo. Ang mga parisyo ay nagtuturo na dapat sumunod sa utusan ng Diyos. Subalit dahil sa kanilang kagustuhan na sumunod sa kaugalian at aral ng tao, ay linalabag nila ang mga utos ng Diyos. Binabaliwala nila ang utos ng Diyos. Kayo po ay may pagkakahintulad din sa kanila, mga kapatid. Sapagkat kayo ay tinuturuan din naman ng inyong mga pare at mga pastor na huwag sumunod sa mga kautusan ng Diyos. Dahil ito, sabi nila, ay para lamang daw sa Israel. At kung ano-ano pang mga kadahilanan na sinasabi nila sa inyo. Alam niyo, hindi lang ganun ang rason nila Hindi lang sinasabi na hindi ang kautusan ng Diyos na ito, hindi para sa atin yan, para sa Israel lang. Meron pang nagsasabi na, ay wala na yan, ipinako na yan kasi sa
sa cross. Kaya wala na, hindi na natin dapat sundin. Diniscuss pa nga natin yung mga objections sa nakalipas na pinabulaanan natin na hindi tama yun. Ayan. Sabi naman nila na yan ay bagong lumang tipan yan. Nasa ilalim ng lumang tipan kaya hindi natin kailangan dito sa bagong tipan. Sari-sari ang kanilang ginagawa na kadahilanan para ituro sa mga membro yung hindi pagsunod sa kautusan. Pero mag-isip-isip kayo rin mga kapatid. Pag-isipan po ninyong mabuti yan dahil malinaw ang sabi ng Biblia sa Psalm 66 verse 18 na ang nagpakundangan ng kasamaan sa kanyang puso ay hindi diringgin ng Panginoon ang kanyang dalangin. Malinaw din ang sabi ng Proverbs 28:9 na siyang naglalayo ng kanyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumal-dumal. Malinaw din ang sabi ni Jesus sa Matthew 15:3-9 na walang kabuluhan ang pagsamba ng mga katulad ng mga Parisyo na nilalabag nila ang mga utos ng Diyos dahil sa pagsunod nila sa tradisyon o kautusan ng mga tao. Maaring marami kayong sasabihin ngayon na dahilan upang ipangatuwiran ninyo ang inyong hindi pagsunod sa kautusan, tulad lamang ng inyong hindi pangingilin ng araw ng Sabat, at sa halip ay ipinangingilin ninyo ang araw ng Linggo dahil sabi ng pastor na ito ang araw na nabuhay muli si Kristo. Subalit ano ang sasabihin ninyo kay Jesus kung pagdating ng araw ay sasabihin niya na ang inyong pagsamba ay walang kabuluhan dahil binaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang aral na inyong itinuturo ay mga kautusan ng mga tao? Pwede ba kaya na ipagtanggol kayo ng inyong mga pastor sa harapan ng Panginoon? At sasabihin na, oy, huwag mong parusahan yan, huwag mong tanggapin mo lang yan, walang kasalanan yan dahil kami ang nagkasala. Sasabihin ba kaya, sasaluhin kaya kayo ng pastor na nagturo ng mali? Kaya nyo po pa bang mga tuwiranan sa harapan ni Kristo pagdating ng araw, mga kapatid? Alalahanin po ninyo na mayroon na siyang iniwan na babala sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng kanyang Ama. Ito'y babala hindi lamang para sa inyo, babala para sa amin din. Basahin po natin mga kapatid. Matthew chapter 7 verse 21-23. Hindi ang bawat isa na nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumagawa ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba sa inyong pangalan ay naghayag kami ng salita katulad ng mga propeta? At sa iyong pangalan ay nagpalayas kami ng mga demonyo? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng mga maraming himala? Pagkatapos nito ay ipapahayag ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong hindi kumikilala sa kautusan ng Diyos. Ayan. Paano kaya kung pagdating ng araw ay ganito ang sasabihin ng Panginoon sa atin? Kaya ba natin makipagkatuwiranan sa Panginoon na sabi na, ay, dapat tanggapin mo kami kasi alam nyo naman yung ginawa namin hindi, ang naintindihan naman namin na hindi para sa amin yon dahil para sa Israel lang naman, sabi ng salita mo sa Malakias 4:4, at pinaliwanag pa nga ng isang manghangaral na pastor namin na ganun na nga. Pwede kaya, mga kapatid, ito sana ay magiging babala para sa atin. Ang babalang ito na iniwan ni Kristo ay hindi lamang para sa amin, kundi para rin ito sa inyo. Para sa ating lahat ang babala na ito upang tayo'y maging masunurin sa kalooban ng Diyos at hindi maging suwail sa kanyang kalooban. Sabi ng iba, hindi naman tayo maliligtas dahil sa ating mabubuting gawa.
Kaya bakit ba iginigiit yung pagsunod sa kautusan? Diba? Naririnig nyo ba yan, mga kapatid? Sabi, hindi naman tayo maliligtas yan sa pagsunod sa kautusan. Tayo maliligtas sa biyaya. Tama po yan, mga kapatid. Sino ba kasi ang nagsasabi na tayo maliligtas dahil sa ating mabubuting gawa? Ha? Hindi naman namin tinuturo na tayo ay sumunod sa kautusan upang maligtas. Ang turo namin ay ganito, tayo na mga iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang biyaya ay dapat huminto na sa ating pagkakasala, at matuto na tayong sumunod sa kautusan ng Diyos para sa kanyang ikaluluwalhati. Yan po. Totoo na ayon sa Galatians 3 verse 10 ay tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Totoo rin ang sabi ng Ephesians 2 verse 8 and 9 na sa biyaya kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito ay hindi sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa gawa upang hindi magmalaki ang sinuman. Totoo yan, mga kapatid. Subalit tandaan natin na may magandang layunin ang Diyos kung bakit niya tayo iniligtas dahil sa kanyang biyaya. Ayon sa verse 10, ay pinaliwanag ni Pablo na kaya tayo iniligtas dahil sa biyaya ay sapagkat tayo ay kanyang mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay. Yan pala, mga kapatid. Iniligtas tayo doon sa kasalanan, parusa ng kasalanan dahil sa kanyang biyaya. Ano ang layunin? Para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos noong una na dapat nating ipamuhay. Ibig sabihin, hinango tayo doon sa kasamaan, na kung saan doon tayo lumalabag, upang dito ilagay tayo sa isang lugar, sa kanyang sangbahayan, na kung saan pwede na tayong mabuhay ng isang bagong buhay, na hindi na gaya nung dati na tayo lumalabag lagi, kundi ngayon matuto naman tayo na sumunod. Yan, mga kapatid, ang layunin ng pagligtas ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng biyaya. Sabi pa ni Pablo sa Titus 3 verse 4 to 8, ngunit nung mahayag ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Bantayan natin to, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa. Malinaw yon, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Yun. Iniligtas tayo dahil sa biyaya, dahil sa kanyang habag, upang tayo ay magkaroon ng bagong buhay. Yung bagong buhay na ito, yung hindi yung buhay na dati na lumalabag, kundi yung buhay ngayon na sumusunod. Verse 6 and 7 sabi, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob, at tayo'y maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Napakagandang panukala ng Diyos. Pagpatuloy natin ang basa. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga mananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili. Anong gagawin daw? Anong ituturo? Na itong mga nananalig sa Diyos ay ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti, na siyang karapat-dapat at kapaki-pakinabang sa mga tao. Yan po ang layunin ng pagligtas ng Diyos sa atin dahil sa biyaya, upang tayo ay ilaan natin ang ating sarili para sa masigasig na paggawa ng mabuti. Yung magkaroon tayo ng bagong buhay na sinasabi ng verse 5.
So hindi tayo iniligtas ng Diyos dahil sa ating mabubuting gawa. Dahil wala po tayong mabubuting gawa na pwedeng magligtas sa atin. At lahat nga tayo ay nagkasala. Kundi tayo iniligtas ng Diyos dahil sa kanyang habag o awa sa atin. Ang kanyang layunin sa pagligtas sa atin ayon sa verse 8 ay upang tayo na dating hindi gumagawa ng mabuti, tayo sa pamamagitan ng pananampalataya ay maging masigasig sa paggawa ng mabuti. Kaya't kung noon ay lagi tayong lumalabag sa utos ng Diyos, gusto ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang banal na espiritu na ibinigay sa atin ay magiging masunurin na tayo sa kautusan ng Diyos. Sa ganon mga kapatid, ang mga panalangin natin ay hindi maging karumal-dumal sa kanyang harapan, kundi maging kalugod-lugod sa kanya. Ikalawa, kung tayo po ay magiging masunurin sa utos katulad ni Kristo na naging masunurin sa utos ng Diyos hanggang sa kamatayan, ang ating pagsamba ay hindi magiging walang kabuluhan, kundi katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Yan po ang pinakalayunin ng Diyos. Kaya sana po mga kapatid ay naintindihan natin ang bagay na ito. Yung panalangin natin, yung kung tatanggapin ng Diyos, diringgin ng Diyos o hindi, ay depende po yan sa atin. Siguradong diringgin ng Diyos yan kung tayo po ay sumunod sa kanyang kalooban. Kung nagkasala tayo, tayo po ay humingi ng tawad, patatawarin niya tayo. Pero kung tayo po ay nagtatago ng kasalanan sa ating puso, tayo pa ay nagpupuri sa ating bibig, sa kanyang pangalan, subalit sa loob ng ating puso, tayo po ay nagtatago ng kasalanan. At parang sa bibig masunurin tayo, pero sa aktwal na buhay, sa ating puso ay lumalabag pala tayo. Yan po ang panalangin natin ay hindi maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos, kundi maging karumal-dumal at hindi niya po yan pakikinggan. Kaya ang panawagan ng Diyos sa atin, mga minamahal na mga kapatid, tayo na mga Kristiyano, alalahanin natin yung ating yung layunin ng Diyos sa atin, na tayo po ay dapat mabuhay bilang kanyang anak, mabuhay sa pananampalataya at masunurin, hindi yung lumalabag. Kaya panawagan doon sa mga kapatid na tayo po, yamang nandito tayo sa tunay na iglesia, yung natututunan natin dito ay sikapin po natin na ating isakabuhayan. At huwag tayong magtatago ng mga kasalanan. Na yung bang sinasabi na huwag tayong kagaya ng mga parisyo na sa panglabas na anyo ay malilinis sila, masunurin, pero secretly, lihim sila pala ay lumalabag. Dito pinapaltahan ng mga Muslim ang mga Kristiyano. Sabi nung nandun ako sa Mindanao, merong Muslim na nagsabi sa akin, sabi niya, what the Muslims do in public, the Christians do in secret. Ano ang pinupunto niya doon? Sa mga Kristiyana, sa mga Muslim daw, hayagan na talagang meron silang 2, 3 hanggang 4 daw na mga asawa. Ang Kristiyano nagsasabi daw na isa ang kanilang asawa, pero meron silang mga kulasisi. Meron silang mga kulasisi yan. They have many wives, pero yung iba secret, isa lang yung pinapakita na asawa nila. Kaya sabi nila na what the Christians do in public, what the Muslims do in public, the Christians do in secret. Yan po ay nangyayari na hindi tama. Pag ganyan ang ating buhay, mga minamahal na mga kapatid, wala. Ang ating pagsamba magiging walang kabuluhan sa Diyos. At talagang nasasaktan ng Panginoon, napapahiya ang Panginoon. Kaya ang panawagan sa atin mga kapatid, huwag po natin ipahiya ang Diyos na lumigtas sa atin, na nagtubos sa atin, na nagmahal sa atin. Maging sincero tayo, sinseruhin po natin, seryosohin natin ang ating
pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At dito rin po sa mga mga hindi natin kamembro na nasa ibang mga sekta, ang payo ko sa inyo, huwag kayong maniwala dyan sa mga hindi tama na mga pangangatwiran ng mga mangangaral. Nauudyukan pa kayo na hindi magiging tapat sa kalooban ng Diyos dahil hindi po kayo nila maipagtatanggol sa araw ng paghuhukom. Sa araw ng paghuhukom, hindi sila magiging mawawala yan sila. Sisihin nyo man sila, mapaparusahan sila, pero kasama rin kayo. Kaya mabuting bagay na tayo po ay magkasama-sama, magkakaisa, yamang tayo po ay iniligtas dahil sa biyaya at pinawalang sala dahil pananampalataya at pagsisi natin. Ngayon na naipanganak muli tayo, tinanggap bilang anak ng Diyos at pinagkalooban ng karapatan bilang anak ng Diyos, dapat po tayo maging masunurin sa kautusan ng Diyos. Tayo po ay manalangin para ating i-close ang ating programa ngayong gabi. Dakilang Diyos, sa kaitasan ng mga langit, kami po ay nagagalak sa pag-aaral namin sa pribilehyo ng panalangin na inyong binigay. Salamat sa mga paglilinaw na inyong binigay sa amin. Tulungan niyo po kami na mabuhay ng tapat sa inyo, ng malinis, na seryosuhin po sa nawa namin ang aming pagsunod sa inyo. At huwag namin gayahin ang mga parisyo na nagmamalinis sa harapan ng tao, subalit gumagawa ng kabaluktutan ng hindi pagsunod sa inyong kautusan sa lihim. Pagpatawad ninyo ang ating mga kasalanan at nawa ay pagpalain ang lahat na maging masunurin nawa kami. At kung meron pa po dyan ng mga kaibigan na hindi pa nila isinusuko ang kanilang sarili, hikayatin po nawa ninyo sila na kanilang isuko ang kanilang sarili, tanggapin si Jesus bilang kanilang tagapagligtas para sa kanilang kaligtasan at kaligtasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, mga kapatid, suki naming tagapakinig, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating programa, ang Tinig ng Reformasyon. Hanggang bukas naman, tayo magkita-kita para sa isa na namang pag-aaral natin ng salita ng Diyos. Good night and God bless you all.